Magandang araw mga boss. Dito na naman tayo ngayon sa ating palaisdaan. Bali, ito nga pala yung harap ng bahay namin. Medyo maraming tanim na halaman yung nanay ko. At kaya nga pala nandito tayo sa ating palaisdaan ay magtatanim tayo ng dragon fruit dito sa ating palaisdaan. At ang ginawa ko nga ay kumuha ako ng puno ng madrikakaw. Ito kasi ang magandang pagapangan ng dragon fruit kasi nabubuhay siya, hindi siya agad-agad namamatay at hindi siya agad madaling mabulok. Marami nga pala tayong gustong itanim dito sa ating pilapil ng ating palaisdaan. Bali sa ngayon ang itatanim muna natin ay ang dragon fruit. Ito pa lang kasi yung nakikita kong pwedeng itanim dito at meron din naman ang mga puno ng niyog sa gilid niyan. Hindi na lang natin lalagyan ng maraming niyog kasi kapag nagkaroon ng kalamidad, pwedeng tumbahin yung niyog at masira yung ating pilapil. Siguro ang itatanim ko sa mga susunod dito ay yung mga gulay na pwedeng pakinabangan. Lalo't nandito naman tayo sa probinsya para hindi na tayo bumibili ng ulam. Ito nga palang dragon fruit na ito ay hiningi ko lang, binigay naman sa akin. At kumuha lang ako ng sanga niya at itatanim ko lang siya ng ganyan. Comment na nga lang po kung tama yung aking ginagawang pagtatanim. Kasi ang alam ko, itutusok mo lang yung mga bandang dulo sa lupa at itatali mo na lang siya dyan sa kahoy. At siya na ang bahalang mabuhay at tumugat dyan. Ngayon pala ay wala pang laman yung ating palaisdaan. Ang hinulog ko nga pala dyan dati o yung laman ng ating palaisdaan dati ay yung alimango. Yung alimango kasi naharbisan na natin yung iba at sa ngayon ay hindi pa natin ulit nahuhulugan. Ang kasama pala nung alimango na hinulog natin dati ay may kasama din siyang bangus. Kaya nga pala hindi pa natin mahulugan ngayon yung ating palaisdaan dahil masira pa yung ating pilapil. Kailangan pang repairin. Kailangan muna natin kasing repairin yung ating fish pan bago natin hulugan ng mga alimango o kaya bangus. Para nang sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng problema kasi pag nagkaroon ng sira yan ay dire-diretso na yan at sayang yung ating ihuhulog na alimango at bangus. Kaya ang gagawin lang muna natin ngayon ay magtanim muna dito sa ating palaisdaan at mag-repair ng ating palaisdaan. Sa ngayon kasi ay kasalukuyan pa ako nagre-repair ng ating palaisdaan. At siguro ngayong September ay mahuhulugan na rin natin ng alimango at meron tayong mga pagbabagong gagawin sa ating pag-aalaga ng alimango. Pakiabangan na lang at gagawa na lang natin ng video ang ating pag-aalaga ng alimango. At may mga kakaiba tayong gagawin sa pag-aalaga. At sasabayan na rin natin ang bangus para naman meron tayong nababahog-bahogan at gumagalaw-galaw yung ating tubig sa palaisdaan. Mas nakakatuwa kasi kapag ang palaisdaan ay may makikita kang naglalangoy. Katulad na lang ng bangus, tilapia. Nakita nga pala tayo dito sa labas ng ating palaisdaan mga tilapia. Ito yung tilapiyang nabubuhay sa wild. Ito naman yung ginawa natin nung nakaraan. Ang ginawa lang natin dyan ay yung lupa nilagay natin sa sako at itinambak natin sa gilid ng ating palaisdaan para yung tubig ulan hindi siya pumapasok tuluyan dito sa fish pan para hindi masyadong mapuno itong ating fish pan kapag malakas ang ulan. Napakadelikado kasi kapag napuno ng tubig ulan yung ating palaisdaan, maaari siyang masira. Kaya ang ginawa natin dyan ay harangan natin yung tubig na nanggagaling dito sa gilid ng bundok. Ito kasing palaisdaan ko ay ang gilid niya ay bundok. At ito naman pala yung mga tinanim naming saging nung kasalukuyang ginagawa tong aming palaisdaan. Medyo malalaki na siya at may bunga na rin yung iba.
So mga ilang araw na lang pwede na yang kunin. Napakadali lang mabuhay nitong saging kasi kamakailan lang namin ito tinanim pero ayan, may bunga na siya. At ito yung paligid ng aking fish pond. Makikita nyo puro niyog yung paligid niya kasi bundok yung part na yan. At sa bandang baba yung palaisdaan natin. At ito pa yung iba nating pinagagawa nung nakaraan. Yung lupa pinaglalagay lang na din natin sa sako. At sa mga susunod na araw dadagdagan pa natin yan pagka hindi tayo busy.